Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang tungkol sa nakaraan ng Grim Reaper, pati na rin ang kinakatakutan nitong inner demons. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang paghahanap ni Ippo ng sparring partner para kay Mashiba. Kinabukasan matapos problemahin nila Coach Toho kung saan sila mahahanap ng sparring partner, habang nagro-roadwork sila Sendo, pinasalamatan nito si Miyata sa pagtulong sa kanya bilang sparring partner. Nabanggit din niya na since sobrang hirap nga makahanap ng sparring partner na ka-level nila, siguradong natutulungan niya din itong si Miyata na makapag-training. Pero reply naman ito sa kanya, "Tsaka mo na sabihin yan kapag nakakatama ka na sa akin." Kaya naman nainis at nayabangan ng Naniwa Tiger dito. Since napag-usapan nga nila ang tungkol sa sparring partner, natanong ni Sendo kung kumusta na ang paghahanap ni Mashiba ng ka-sparring. Sabi ni Miyata na mas mahihirapan nga daw makahanap ng partner ang Grim Reaper, since si Rosario nga ay may kakaibang fighting style na mahirap gayahin. Hindi tulad ni Ricardo na sobrang nagfo-focus lang sa basic fundamentals ng boxing. Kaya naman mahirapan talaga makahanap na kay-sparring si Mashiba na mala Marcos Rosario ang kalaban. Dahil doon, tila naawa nga si Sendo kay Mashiba, pero naniniwala pa rin ito na makakahanap sila ng qualified na sparring partner. Ngunit sabi ni Miyata na sobrang hirap nga daw makahanap ng kaliweting may high level in fighting style. Nang marinig ng Naniwa Tiger ang high level in fighter, pinoint out nito na siya nga ay isang high level in fighter at pwede siyang maging sparring partner ni Mashiba. Kaya naman tila natangan dito si Miyata at sinabing, "Sa tingin mo nasa posisyon ka para alalahanin ng iba?" Ay nako. Kaya naman nainis ulit dito si Sendo. Sa Toho Boxing Gym, in-inform ng manager si Coach Toho na gusto nang umuwi ng dalawang boksingero mula Thailand at Philippines. Sila sana ang magiging sparring partner ng Grim Reaper. Sabi nga daw ng mga to na hindi nila in-expect na ganun kahaba ang range ni Mashiba. Kaya naman napagdesisyonan nilang umuwi na lang since ayaw nilang maging human punching bag ng Grim Reaper. Sabi ng manager sa nai-stress na Coach To na since kakaibang fighter nga ang kanilang bata, siguradong mahihirapan din makahanap ng sparring partner si Rosario para masanay sa ganoong style. Pero porsigido pa rin si Coach na makahanap ng in-fighter na Southpaw at sinuggest nito na maghanap din sa ibang bansa. Ngunit, reply ng manager na yun na nga ang kanilang ginawa. Kaya naman lalong na-stress si Coach. Sa uli, napatanong si Coach Toho kung meron bang makakapagbigay ng mala virtual Rosario na training para sa kanyang boksingero. At bigla nga nating nakita ang ating bida na si Ippo. Pinapanood nito ang video ng mga matches ni Marcos Rosario. Napansin nga ni Ippo na sobrang bilis ng head movement nito. Swabe niyang naiiwasan ng mga suntok na binabato sa kanya. Dagdag pa ni Ippo na sobrang bilis ng step in nito. Since kaliwete nga si Rosario, right hand ang nakaharap sa kanya. Kaya naman mawawala ng kwenta ang flicker jab ni Mashiba. At kapag nga daw na-shutdown na ang flicker jabs, makakaabante si Rosario ng madali. Pero may sagot na rin doon ang Grim Reaper. Na-develop na nito ang kanyang short right uppercut. Subalit nakita ng ating bidang ginamit na teknik ni Rosario sa laban niya para iwasan ng short right uppercut na ibinato ng kalaban. Sunod nitong ginamit ang kanyang explosive step in para sa isang malabombang jumping left hook counter. Napansin nga ni Ippo na parang Dempsey roll ang head movement ni Rosario at ang jumping hook nito ay parang gazelle punch. Kaya naman kapag nakalapit ito, siguradong mababalagbag ka ng todo. Sa sitwasyon nga daw na ganon, lugi ang may mga mahahabang kamay since mahirapan itong makabagbato ng suntok sa mukhaan na bakbakan. Tila nanlumo nga ang ating bida dahil si Rosario nga ang worst matchup para sa kanyang bayaw na si Mashiba. Pero nabanggit ni Ippo na kung magkakaroon ng experience si Mashiba bago ang laban, posibleng makadap ito ng maayos kapag nangyari iyon sa match. Ngunit namang problema siya kung saan makakahanap ang kanyang bayaw ng may world level in fighting skills na kaya mag-Dempsey roll at gazelle punch. Habang nanonood, napansin ni Hiroko ang laruan na nasa table. Sabi ng ating bida na nakiusap nga ang kanyang baby loves na buuin ang figurine na yon para sa mga bata sa ospital since hindi siya marunong. Kaya naman sinimulan niya na itong i-assemble. Nang matapos na si Ippo sa pagbubuo ng robot figurine, na-realize nito na nagkamali siya ng pagbuo since mas mahaba nga ang isang kamay ng robot kesa sa isa.
Nang makita niya ang dahilan na may mga sumobrang parte dito kung bakit ganoon, sinubukan niya itong ayusin. Subalit nabali ang isa sa mga joint nito. Kaya naman nang gawin niya uli ito, mas lalong umikli ang kamay ng isang robot. Pero since hindi naman nga alam ni Kumi ang totoong itsura ng mga robot na yun, hinayaan niya na lang ito. At sinabing magkukunwari na lang siya na ganun talaga dapat ang itsura ng mga robot na yun. Nang makita niya ang dalawang robot na may maiksi at may mahabang kamay, may naisipan gawin ng ating bida. At dahil doon, nakagawa ito ng simulation ng pwedeng mangyari sa match ni Rosario at Mashiba. Sa posisyon nga daw na yun, pwedeng magpakawala ng manadinamitang big left si Rosario. At sa bilis nga ng suntok, nasisiguro niya na mahirap itong iwasan. Kaya naman kakailanganin nga daw talaga ni Mashiba na mag-prepare sa senaryo na yun. At sunod na napaisip, kung wala ba talagang boksingero ang pwedeng mag-setup nun para ma-experience yun ni Mashiba sa sparring. Dahil din doon, mas lalo itong nag-alala sa kanyang bayaw. Kinabukasan, tumawag si Mari sa Toho Gym at humingi kay coach ng update para sa sparring situation ng Grim Reaper. Sagot ni Coach Toho na dinagdagan nga nila ang sparring rounds since title match nga ang lalabanan nito. Dagdag pa niya na nasa magandang kondisyon ang kanyang boksingero at nananatiling pamatay ang kanyang mga kaliwang suntok. After ng call, nalaman natin kay Coach To na yun nga lang ang pwede niyang sabihin. Dahil ayaw niyang i-risk na mabalita ang mga mahalagang information sa kampo ng kalaban. Since hindi nga maganda ang naiisip nilang countermeasure para sa champion. At sunod na ng problema uli ito kung saan siya makakahanap ng sparring partner ni Mashiba. Sunod natin nakita na kaya pala tumawag si Mari ay dahil ni-request ito ni Ippo sa kanya. Nang makalis na si Mari, na-realize ni Ippo na wala pa ring sparring partner ang nakakahanap ng solusyon sa mga flicker jabs ni Mashiba. Meaning, wala pa ring nakakalapit sa Grim Reaper sa sparring. Kaya nasisiguro niyang hindi pa nangyayari ang senaryo na kanyang naisip sa mga robot. Pagpasok niya, nagtanong si Ippo sa kanyang gymmates kung meron ba silang kilalang boksingerong southpaw na kaya mag-dempsey, gazelle punch at may experience tumapat sa mga flicker jabs. Sagot ni Kimura na meron siyang experience sa flicker jabs. Pero since nag-improve na nga ng sobra si Mashiba, nasisiguro niya magiging punching bag lang siya nito. Sabi naman ni Aoki, alam ko na ginagawa mo lahat yan para kay Kumi. Pero hindi natin na-afford problemahin ang problema ng ibang gym. Alam mo naman na mayayari ka kay Tanda pag nalaman niya ang ginagawa mo, diba? Dahil doon, hinayaan na lang ni Ippo ang problema ngayon. Pero habang nagro-road work, tila hindi pa nito mapakali at hindi makapokus sa pagtitrain kila Taihei. Pero naniniwala siya na masusolusyonan ng Toho team ang problema nila sa sparring partner. Kinagabihan sa bahay nila Ippo, bago matulog, na-realize niya na pasado nga si Sendo sa requirements para maging sparring partner. Ngunit meron din itong sariling kinakaharap na problema at nagpiprepara laban sa pound for pound king na si Ricardo Martinez. Kinabukasan, nagtanong si Ippo sa kanyang mentor kung meron ba itong kakilalang boksingero na katulad ni Rosario. Reply nito na may kilala siyang boksingerong sanay sa Dempsey at Gazelle Punch. Dagdag pa ni Takamura na ito ay may experience na din kung paano talunin ng flicker jabs. Bilib na bilib nga ang ating bida sa knowledge ng kanyang mentor. Pero sagot nito na wala ang kinalaman ng knowledge doon. Since kakilala nga lang daw niya iyon na malapit sa kanya. Dahil doon, excited na tinanong ni Ippo kung saan mahahanap ang boksingerong yun. Kaya naman napafacepalm si Takamura at sinabi nitong, putek na yan, engot ka ba talaga or sadyang hindi mo lang alam? Sabay turo si Takamura sa kanyang mata. Kaya naman nainis ang ating bida dahil feeling nito pinagtitripan na naman siya ni Takamura. Pero dagdag pa ni Idol, hindi mo ba kita? Lumapit ka at tignan mo mabuti. Makikita mo ang mukha ng engot na boksingerong hinahanap mo. At dito nga natin nakita na ang ating bida pala na si Ippo ang tinutukoy ni Takamura. Ewan ko ba mga par, sobrang seryoso ng topic tas biglang ganyan makikita. Lap trip no? Kaya naman gulat na gulat si Ippo nang ma-realize niya na siya palang tinutukoy ng ating idol. Sabi nga ng ating bida na isa nga siyang infighter na kaya mag-Dempsey at Gazelle Punch. Subalit nakalimutan nga daw ni Takamura ang pinaka-importanting bagay. At yun nga ay hindi siya kaliweting boksingero kagaya ni Rosario. Kaya naman na-disappoint dito si Takamura at sinabihan siyang walang imagination.
Dahil doon, napatanong siya dito kung hindi ba napapansin ni Ippo ang kanyang pivot leg kapag sumusugod siya at nagpapakawala ng mga malabombang suntok ng malapitan. Lalong-lalo na kapag nagbabato ito ng suntok sa Dempsey roll. Nang gawin ng ating bida ang mga movement, napansin ito na ang kanyang pivot foot ay biglang naging pang southpaw. Nabanggit ni Takamura na ang mga boksingero kagaya ni Ippo na nagpapakawala ng mga sunod-sunod na suntok ng malapitan ay gumagamit ng kaliwa o kanan na paa. Ginagamit nila ang pivot leg kung saan madaling magpakawala ng suntok. At sinabi ng ating idol na matagal na palang nagsiswitching ang ating bida, ngunit hindi niya lang ito alam. Mga par, kung maalala nga ninyo, sobrang nahirapan si Miyata sa ating kabayan na si Randy Boy Jr. dahil switch hitter ito. Dito, nalaman natin na switch hitter din pala ang ating bida. Grabe mga par no? Nung sparring ni Ippo at Polg, pinakita ng ating idol na kaya niya na magpare counter. Ngayon naman magiging isang ganap na switch hitter na. Kaya sobrang nakaka-excite yung pagbabalik ng idol natin sa boxing no? Sobrang laki ng improvement sa boxing knowledge. Ang lupit! Pero sabi ng ating bida na ginagamit niya ang kanyang kanang paa kapag sumusugod. Dahil kinakapos nga ang pag-step in niya kapag ginagamit ang kaliwang paa. Kaya naman sagot ni Takamura na, "Edi mag-switch ka." Habang paalis si Takamura, sinabi nito na kabisaduhin ni Ippo ang pakiramdam kapag kaliwa ang ginagamit. At after nun, magiging okay na ang lahat. Matapos yun sa bayan ng ating bida, gumawa siya ng mga bagay-bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kahit nga sa pagtitraining, ang pivot na ginagamit nito ay ang kanyang kaliwang paa. Kumbaga mga par, sa lahat ng kanyang gagawin, ina-apply nito ang pagiging southpaw. Sa simula nga, nauuntog at hindi pa nito makontrol ang kanyang katawan ng maayos. Pero matapos ang maraming araw at gabi na pagtitraining, nasanay na ito at walang hirap na ginagawa ang kanyang daily routine bilang isang kaliwete. At swabe na rin itong nagawa ang pagtitraining niya ng weaving sa mga bakal na poste. Matapos ang mga pag-iensayo na yon, nagtusok si Ippo ng mahabang kahoy sa hillside malapit sa signage. Sabi ng ating bida na yun nga daw kunwari ang flicker jabs ni Mashiba. At ang maliit na kahoy sa lupa naman ay ang pivot foot nito. Kailangan nga ng ating bida mag-step in papunta sa labas ng kahoy sa lupa habang inilagan ang mahabang troso. Subalit nang subukan niya na ito, nagpagulong-gulong si Ippo since napatid siya sa pivot foot na kahoy. Dahil doon, narealize ng ating bida na sobrang magkaiba talagang orthodox at southpaw. At naalala nito na noong nakalaban niya ang ating kabayan na si Antonio Guevara, madalas na nagkakatamaan nga ang kanilang mga paa since southpaw nga si kabayan. After nun, plinano ng ating bida ang posibleng gawin ni Rosario sa laban nila ni Mashiba. Sinubukan muli ni Ippo, nagbibito para ilagan ang flicker jab habang nagbabato ng suntok. Matapos yun, nag-step in ito at sunod na nagpakawala ng high and low left punch combination. Sabi nga ni Ippo na imposibleng magaya niya agad ang teknik ng isang world champion. Pero para ma-recreate ang senaryo na yun, kakailanganin niya magpakawala ng high and low left punch. Kaya naman mas lalong naging porsigido si Ippo at sabi nito na ulitin niya pa yun ng 200 times. After noon, nalaman nun ni Tanda ang ginagawa ng ating bida at napagalitan niya ito dahil pinaplano nga ni Ippo magbigay ng advice sa boksingero ng ibang gym. Sabi ni Tanda, "Ano akala mo? Veteranong trainer ka na to the point na magiging secret weapon ang mga advice na ibibigay mo? Na hindi nga sila nangingi ng tulong sa'yo. Pero sobrang porsigido mo sa pag-aaral kay Rosario. Ano sasabihin mo pag nandun ka na? Hindi magagaling trainer nyo. Sa akin kayo makinig. Ano, ganun ba yon? Paano ipindi gumana o napasama si Mashiba sa advice na binigay mo? Paano mo masusolusyonan yun ha? At in the first place, hindi ka kaliweting boksingero." Pero nang sabihin ng ating bida na feeling niya magsisisi sa habang buhay pag hindi niya nabigay ang advice na yun kay Mashiba, napatigil ang galit ni Tanda. Dahil nakita niya na ganun ka-confident si Ippo sa kanyang ibibigay na suggestion kay Mashiba. Kaya naman sinabihan niya na lang ito na wag maging mayabang at siguraduhin hindi mababastos ang Toho Gym kapag nagbigay siya ng advice.